Itinaas naman sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, ito'y matapos na makapagtala ng 47 rockfall events ang bulkan nitong December 31. Mula 10 kada araw, tumaas din sa 21 ang average rockfall incidents sa Bulkang Mayon nitong huling linggo ng December. Dahil dito, pinayuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na maging handa sa posibleng ashfall at huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At kaugnay ng balitang yan, makausap natin sa linya ng telepono si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director ng PHIVOLCS. Magandang hapon po and Happy New Year, Director Bacolcol. Yes, sir. Happy New Year din po sa inyo. Sir, ito pong yung pagtaas ng alert status sa Bulkang Mayon ay ibig ba sabihin nito ay magkakaroon siya ng eruption o major eruption? Hindi po ibig sabihin na magkakaroon siya ng major eruption. Right now, yung alert level 2 natin ay wala pong eruption yan. We raise it because, again, katulad ng nabanggit nyo kanina, na kita natin, na-observe natin na tumaas yung rockfall activity sa sa Mayon Volcano simula noong November hanggang December. And within the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 47 rockfall events. So, ibig sabihin nito, may magma na umaakyat and as it goes up, na pinupush niya yung mga bato na nasa taas at kaya bumabagsak ito. Nadidislodge yung mga bato. Pero yun nga sir, pag sinabing rockfall events, ano yan? Yung may mga dumadaos na mga bato mula sa taas? Or paano po ba? Binubugan niya? Mga bato na bumabagsak. Okay. So again, wala po tayong eruption ngayon, but since nasa alert level 2 tayo, the probability is higher compared to alert level 1. Pero yung yung mga ashfall po, ito yung malaki po ang chance nito within dun sa malapit. Walang ashfall kasi wala pa namang eruption. Okay. Ang nakikita lang natin ngayon ay mga rockfall events. Sir, ito yung sinasabi 6-kilometer permanent danger zone. Ito pa ay talagang totally wala na nakatira dito or na may maintain ba natin na talagang walang lalapit po dyan? Well, yung implementation ng permanent danger zone ay nasa LGU po yan. We only recommend. Unfortunately, may mga tao pa rin inside. Pero yun yung sinasabi natin, dapat walang tao dyan kasi even at alert level 0, dapat walang tao dyan kasi nga, that's the reason why it's called permanent danger zone. Kasi anytime pwedeng magkaroon ng sudden phreatic or phreatomagmatic eruption, pwedeng magkaroon ng pyroclastic density current, or pwede rin magkaroon ng, itong mga malalaking bato na bumabagsak. Although right now, nasa upper summit lamang, sa upper part ng summit, yung upper part ng bulkan, pero pwede rin kasing bumagsak yan doon sa baba. And kapag nasa loob ka ng 6-kilometer permanent danger zone, ay pwede kang tamaan. Okay. So sir, sa mga nanonood na malapit dyan, after ng yung sinasabi natin nagkaroon ng rockfall event, ano yung mga posibleng mangyari? Pwede ba itong kumbaga mag-de-escalate, kumbaga bumaba yung activity or pwedeng mas tumindi pa yung activity? At paano ho ba ang ginagawa natin dyan? Okay, so anything is possible right now. We assess this on a day-to-day basis. Ang pwede mangyari dito, pwede magkaroon ng yung 2023 type scenario. Ganito din yung nangyari, nagkaroon ng pagdami ng rockfall events and then eventually nagkaroon ng effusive eruption. Ito yung slow release ng magma doon sa dalisdis ng bulkan. This was not an explosive eruption, yung effusive eruption yung nangyari in 2023. Kaso it took 6 months bago humupa. So pwedeng mangyari yan. Pwede rin yung 2018 type scenario natin na nagkaroon ng rockfall events and then biglang and then sumunod yung explosive eruption. Ang nangyari dito, nagkaroon tayo ng sa sandali lang, mga around 2 months yung activity. Hindi katulad ng 2023 na 6 months. Ganun po. Or pwede rin eventually yung unrest would gradually taper off. Yung rockfalls natin would decrease and yung mga monitoring parameters natin would stabilize. And we revert back to alert level 1. Okay. So right now, we assess this on a day-to-day basis. And sir, yung iba lang, yung sa Taal, tama ba? Or may
mas may activity din na nangyari kanina or wala naman po? Wala namang activity sa Taal Volcano. Nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Oo. Sir, yung sa Canlaon po, yan, di ba medyo nung patapos medyo sunod-sunod. Kamusta na ho ba? Ibababa na ho ba natin yung alert level doon? Yung Canlaon Volcano for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And kahapon nasa 1,613 tons per day yung sulfur dioxide natin. Right now nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano, similar to Mayon Volcano. Okay, sir, kailan lang natin i-consider na ibaba yung alert level pag ganyan po? Kapag bumaba na itong for Canlaon Volcano, kapag halos wala na itong sulfur dioxide kasi yung at alert level 0, yung sulfur dioxide niya nasa around 300 tons per day lamang. So nasa 1,613 kahapon, so medyo elevated pa rin, mas mataas pa rin siya kaysa background level ng Canlaon Volcano. So kapag bababa na ito sa mga background levels na, then we revert it back to alert level 1. Okay, huli na lang siguro, sir, yung tungkol dito sa nangyaring lindol sa Davao Occidental. Malayo naman to, no? Doon sa nangyaring malaking lindol noong 2025? Yes, malayo naman ito, and in fact, halos nasa latitude na ito ng Indonesia. And malalim naman ito, 134 kilometers. So, hindi po tayo nag-expect ng damage po dito. And again, wala pong intensity na na-report sa atin. Okay, so hindi siya connected in any way doon sa Oo, nangyari? kasi di ba yung mga kababayan natin, normally, parang pag halimbawa lumindol, tapos merong sitwasyon sa mga bulkan, ay parang iniugnay nila. Oo, inuugnay Inaakala na parang may relasyon ito. Oo. Para lang pumalinawan, Direktor, yung ating mga kababayan. Okay, so yung activity ng bulkan at saka yung mga paglindol natin dito sa iba't ibang part ng Pilipinas ay hindi po rin magkakaugnay. Although, kapag may activity yung bulkan, pwedeng magkaroon ng lindol, but it can only be felt around the volcano. In fact, masyadong mahihina yung mga lindol natin kapag may activity yung bulkan. Malakas na lang yan kapag puputok na yung bulkan. So, right now, walang masyadong, kapag may malakas na, or kapag may lindol man, associated with a volcano, ay nasa vicinity lamang ng bulkan. Ayun nga, sir, yung sa tanungan ni Maan. Kasi di ba, naalala nyo, dati may nagkonekta niyan na yung nalalo, di ba, yung 1990 earthquake na malakas? Sinasabi, yan daw yung nag-trigger sa Pinatubo, yan daw yung gumising sa Pinatubo. Sir, is there any truth to that na ganong klaseng theory? Well, it's still a debate among scientists. Although, pwedeng magkaroon ng volcanic eruption right after a big earthquake, pero hindi ibig sabihin na yung lindol mismo yung nakapag-trigger. Yung vulkan ay ripe na talaga for eruption. Nandoon yung supply na ng magma. It's just that napaaga lamang. And dapat masyadong malapit yung epicenter ng lindol. So, tama, yung 1990 eruption, still a debate among scientists, if yun yung nakapag-cause nung 1991 eruption, na alog yung magma chamber. Direktor, bagong taon na, 2026, ay minsan ay ningas-kugon tayo sa paghahanda sa lindol. Nung nagpanay-panay, nung nakaraang taon, di ba, nasa pa natin system pa natin yung paghahandang yan. Inyo pong mensahe ngayong bagong taon, kumbaga ay manatili pa rin yung paghahandang yan sa ating mga kababayan. Yes po, tama po kayo. Again, earthquakes and volcanic eruptions, kailangan talaga nating paghandaan yan. We're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes and then magkakaroon ng pagputok ng bulkan. So the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, kapag sa parating naman ng lindol, dapat siguraduhin natin na yung bahay natin would be able to withstand a strong earthquake. And kapag may malakas na pagyanig, we do the duck cover and hold. Palagi natin sinasabi yan. And kapag sa bulkan naman, sumunod tayo sa abiso ng ating mga
local officials at saka sa aming tanggapan, huwag po silang pumunta sa permanent danger zone. Okay. Nako, maraming salamat po, FIVOX Director Teresito Bacolcol, sa pagtanggap po ng tawag namin kahit alam namin holiday po ngayon. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo at Happy New Year. Maraming salamat din po.